Almira POV. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nandito sa kwarto ni Ronan. Ha, naka-oras na nga ba ako? Parang ang bagal naman ng oras. Tumayo ako at binuksan ang pintuan. Sumilip kaliwat kanan kung may tao. Nang makita na wala, ay dahan-dahan akong naglakad, hanggang sa makita ko ang elevator na ginamit namin kanina. Napangiti ako at napahinga ng malalim, nang makalabas ako sa mansyon nila. Mabuti na lang at diretso ang dinaanan namin kanina. Kung may liko-liko yun. Baka naligaw na ako, miss. Nataranta ako nang may nakapansin sa akin. Tumakbo ako papunta sa gate. Alam ko na malayo yun, dahil kung nakakotse ka nga ay medyo malayo na. Ano pa kaya kapag tinakbo? Miss, bumalik po kayo. Hindi ko pinansin ang mga tumatawag sa akin, at nagpatuloy sa pagtakbo, pero nang maalala ang baby ko, ay agad akong napahawak sa tiyan. Bumagal ang takbo ko. Ang baby ko, huli na nang mapagtanto ko, na may sasakyan palang paparating. Napahinto ako at naistatwa sa kinatatayuan. Silaw ng sasakyan ang naaanigan ko. Nanigas ako sa kinatatayuan. Bumilis ang pagtibok ng puso, at bumibigat ang paghinga ko. Umikot at nandilim ang paningin ko. Unti-unti akong bumagsak. Bago mawala ang ulirat, narinig ko ang sigawan nila. Ang pagkataranta nila. Naramdaman ko din ang paghinto, at pagbukas ng pintuan ng kotse. Honey, nahimite siya. Malayo naman ang kotse natin, kaya siguradong hindi mo siya nabangga. Buhatin mo siya, honey. Naramdaman ko na lang na umangat ang katawan ko, bago tuluyang nawalan ng malay. Kumunot ang noo ko, nang maramdaman ang malamig na bagay na dumadampi sa mukha ko. Napamulat ako at napabalikwas ng bangon. Napatulala ako ng isang magandang babae ang sumalubong sa paningin ko. Katulad ng mga labi niyang nakangiti, ang mata rin nitong singkit ay naniningkit sa pagngiti. Ang ganda naman niya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nahimite ka kanina. Mabuti na po ang pakiramdam ko. Bakit ka nga pala tumatakbo kanin, at hinahabol ng mga katulong? Akmang lalapitan niya ako, nang umatras ako ng upo. Napatigil siya sa paglapit nang makitang umatras ako. Napayuko ako, sino ba ito? Pinakain ka na ba ni Ronan? Baka kasi, kaya ka nahimite ay dahil hindi ka pa kumakain. Nako, ang bata talagang yun. Napamaang ako sa sinabi niya. Ito ba ang mama ni Ronan? Ang bata tingnan, at talagang napakaganda. Napatikhim ako, ano po, pasensya na po. Hinawi ko ang kumot na tumatakip sa akin at tumayo. Napadaan lang po ako sa maganda niyong bahay. Tapos hinabol ako ng mga katulong kasi akala nila magnanakaw ako. Pasensya na po, napakagat ako sa labi dahil sa pagsisinungaling ko. Hindi ko na hinintay na makasagot ang mama ni Ronan. Mabilis akong lumakad pa elevator, at nang makarating ako sa main door nila. Napasinghap ako ng pagkabukas ko ng pintuan. Sumalubong sa akin ang mga lalaking matitikas at malalaki ang katawan, para silang mga bouncer sa isang bar. Napaatras ako pagkakita sa kanila. Lady Almira, pasensya na po, pero bawal po kayong lumabas. Ha, Lady Almira, napalunok ako at napaatras pa ng ilang beses. Halos mapatalon ako sa gulat sa taong nagsalita mula sa kung saan. Hindi gugustuhing malaman ni Ronan na hinayaan kanilang makatakas hiha. Naestatwa ako sa kinatatayuan ko. Bumibigat ang paghinga ko sa boses nitong mautoridad. Malalim ang boses nito at sadyang napakalamig. May kung ano sa boses niya na talagang hindi mo pwedeng suwayin. Nakakatakot, nakakatindig balahibo. Honey, huwag mong tinatakot ang manugang natin. Tingnan mo, namumutla na siya. Hinawakan ng mama ni Ronan ang mga kamay ko. Lalo ata akong natuod nang marinig ko ang salitang manugang. Pasensya ka na sa kanya, iha. Huwag mo na lang siyang pansinin. Napalunok ako at napatango. Hindi ako comfortable sa sitwasyon ko. Halika, iha, ipagluluto kita. Hinhila ako ng mama ni Ronan, papunta sa kusina. Pinaupo niya ako sa isang upuan. Diyan ka lang, ipagluluto kita. Ma'am, pasensya na po sa pagsisinungaling ko kanina. Call me mommy. Ngumiti siya sa akin bago isinenyas ang kamay na para bang bumubulong. At yung matanda kanina, call him daddy and apology accepted. I can hear you, honey. Napasimangot ang mama ni Ronan, nang sumigaw ang asawa nito. Wala akong sinasabi, honey.
May lahi talagang aso yun. Ang lakas ng pandinig. Bumaling ang mama ni Ronan sa akin, kaya napahiya ako nang makitang nakangiti ako sa kakulitan nila. Welcome to the family, iha. Po, hindi. Hindi ba ay asawa ka ni Ronan? Nanlaki ang mga mata ko, sabay iling sa kanya, hindi po. Todo tanggi ko sa kanya. Napakunot noo siya. Weird? Ang sabi ni Ronan nandito daw sa mansyon ng asawa niya, kaya nga napauwi kami dito. Nag-init ang magkabilaang pisngi ko. Oh, well, pwede namang magpakasal na lang kayo kung hindi pa. Napatanga ako sa kanya, at hindi nakaangal nang tumalikod siya sa akin, at nagsimulang magluto. Matagal akong napatitig sa likuran nito, bago ako napatikhim. Alam niyo po ba yung kay Kuya Kenny? Nag-aalangan kong tanong. Mukhang mabait ang mama ni Ronan, kung sa kanya kaya ako makiusap. Kenny, sa lupa, opo, lumapit siya sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Yes, sinabi sa akin ni Ronan, and actually wala talaga akong alam sa lupa na yon. Nag-imbestiga na si Ronan, at nalaman nila na ginamit lang ng dating girlfriend ni Mateo, yung pangit kong asawa, ang pangalan ko para makapangloko. Don't worry hiha, si Ronan na ang bahala sa bagay na yan. Kung ganoon po, pwede nang palabasin ni Ronan si Kuya Kenny sa kulungan. Kasi po ikinulong siya ni Ronan. Napaisip siya at napabitaw sa mga kamay ko. Matigas kasi ang ulo ng batang yun iha, kaya hindi ko siya makukumbansi. Hindi ko rin alam kung bakit ginawa niya iyon, samantalang alam naman niya na isang pagkakamali ang lahat. Kung ikaw kaya ang kumausap iha. Bumagsak ang balikat ko. Kasabay ng pag-asa ko, pero po nakausap ko na siya at ayaw niya po. Sure ako iha, papayag yun if kasal ang inoffer mo. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Malakas siyang tumawa, habang bumabalik sa niluluto nito. Makalipas ang ilang saglit, natapos itong magluto ng spaghetti. Natakam ako nang ibaba nito ang malaking plato, na naglalaman ng spaghetti. Umuusok-usok pa ito, kaya sunod-sunod ang paglunok ko. Kumain ka ng marami. Umupo siya sa katapat kong upuan. Nagsimula akong maglagay sa plato ko. Nanunuot ang mabango nitong amoy sa ilong ko. Ang sarap sa pakiramdam ng amoy. Nagsimula akong samubo at masarap talaga siya. Sa pangalawang subo ko ay napatikip ako ng bibig. Iha, okay ka lang ba? Namumutla ka. Napatango ako sa kanya, at sinubukang ilunok ang nasa bibig ko. Napatingin ako sa mama ni Ronan nang may pag-aalala sa mukha. Bumubuka ang bibig nito, na para bang may gustong sabihin, pero napapatikom na lang din. Sa pangatlong subo ko, ay nabitawan ko na ang kutsara, at napatakbo sa lababo. Nakasunod sa likod ko ang mama ni Ronan. Hinihimas nito ang likod ko. Napaiyak ako sa patuloy kong pagsuka, medyo nahilo ako pero kaya ko pa naman. Nang matapos ang pagsusuka ko ay nagmumag ako. Buntis ka ba iha? Napatitig ako sa mukha ng mommy ni Ronan. Bakas ang pag-aalala sa kanya. Napatikip ako ng mukha at napahagulgol ng iyak. Hinayaan niya akong umiyak habang inaalo. Pero napatalon kami sa gulat, at umangat ng tingin sa malakas na boses ng lalaking kanina pa hinahanap ng puso ko. Sumakap sa buong paligid ang sigaw nito. Mommy, bakit mo siya pinapaiyak? Ronan POV. General naman. Bakit isang buwan ang leave mo? Napataas ang kilay ko sa asungot na madaldal na ito. May problema ba doon? Kumamat ito ng ulo. Wala naman, pero, sinong gagawa ng gawain mo? Napangisi ako. Sino pa ba? Di ikaw. Napasimangot siya. General naman. Bahala ka. Pagbalik mo, ako na ang general. Ngising-ngisi pa ito. Nagsalubong ang kilay ko. So, may balak ka palang taluhin ako. Napatunganga siya sa akin, at namumutlang napakamot sa ulo. Marami siguro tong kuto. Hindi ka naman mabiro, General. Yeah. Aalis na ako. Bumalik na kayo sa Manila. Yes, General. Sandali, General. Napabaling ang tingin ko kay Anthony. Bakit? Paano pala si Kenny? Okay lang ba siya dito? Yeah. Pakisabihan pala ang mga tauhan doon, na siguraduhin nilang wala ni isang sugat si Kenny. Ni kagat ng lamok ay wala akong makikita sa kanya, kundi lagot kamo sila sakin. Nagkatinginan sina Arnold at Anthony, kalaunay mga siraulong humagalpak ng tawa. Para silang mga baliw sa kanto.
Halos mamatay-matay na sila sa kakatawa. Sana matuluyan kayo. Napangisi ako sa kaisipang yun. General pati lamok bawal. Anthony. Grabeng pagbawi naman yan General, Arnold. Mga kuri mo na ito. Matuluyan sana kayo. General. Imbitado kami sa kasal nyo ah. Lalong lumakas ang tawa nilang dalawa, kaya napapailing na lang ako. Inang madaldal to, na-recruit pa si Anthony sa kabaliwan niya. Tinalikuran ko ang dalawang hanghang, na walang tigil sa kakatawa. Wala akong oras sa mga kabaliwan nila. Hindi totoong kinulong ko sa kulungan si Kenny. Pinadala ko ito sa safe house namin dito sa isla. Maraming bantay sa kanya at hindi siya makakawala. Hindi din naman siya magugutom doon at mapapagod. Dahil maraming pagkain at katulong doon. Ayaw ko lang talaga silang magkita ni Almira. Pakiramdam ko kasi mas pipiliin ni Almira na sumama kay Kenny kaysa sa akin. Nagtaghis ang mga bagang ko at mariing napapikit. Pinipilit kong kontrolin ang emosyong ito. Ayaw ko man pero kusang lumalabas kapag si Almira na ang usapan. Nababaliw na talaga ako. Yes. It is crazy to fall in love. It hurts when you failed. But it feels good to be in love. Especially when she is in your arms. Napapikit ako ng mariin, nang maalala ang nangyari bago namin sundan si Almira at Kenny dito sa isla. What are you saying that until now you still haven't seen Amanda? I'm really disgusted. When it comes to Almira, Amanda is still there with a tail. Arnold scratched his head. General, that woman is said to be moving around. She changes her hiding place every day. I wiped my face in annoyance. How about Almira? What's the news with her? They are fine General. They are still in Cavite. Arnold said with confidence. Good. Just keep an eye on them. Don't let it be obvious that you're following them. Yes General. Ivan hurried into my office. Ivan is my police captain. General, we have news. We've found Amanda's hideout. My disgusted face was gradually replaced by a grin. Good. Now move. My men prepared quickly. We have also planned how we will corner her. I checked my things well. I was in that position when Anthony came into my office. General, the team is ready. Good. I cocked my gun and placed at my waist. Let's go so Amanda can't escape. General, our people called again. They said that Almira and Kenny had left the house. They had some things with them. All right, keep an eye on them. Don't let them get out of their sight. Yes General. Baby love, I can't miss your escape from me. I'll take you to your brother later, when I catch Amanda. We surrounded the apartment where Amanda was hiding. The apartment has 3 floors. We equipped every corner with a guards. General, shall we go inside? Was holding my ear with an earpiece, when I heard Arnold's voice. Go. I gave them my signal. My men moved quickly, and entered the entire apartment to corner Amanda. When we got to the door of Amanda's apartment, we prepared the gun and pointed it at the door. I motioned for Arnold to knock on the door, which he immediately did. Moments late, a woman in her 50s age opened it. She was surprised to see us. She was about to close the door, when I kicked it in and quickly pointed my thing at her. Don't move if you don't want to hurt. She raised her both hand, as her clenching her jaw anger was visible on her face. Monterosa. I grinned at her. It's payback time. Arnold quickly took Amanda's hands, and placed them behind her, before handcuffing her hands. Take her to the jail. Make sure you keep an eye on that woman, so she can't escape. They nodded at me. Others would come with me. I'll take back something I own. I let out a big grin. Napakunot ang noo ko, nang makapasok ang kotse ko sa gate. Nagkalat sa paligid ang mga tauhan ni Daddy. Nang may parada ko ang sasakyan, sumalubong sa pintuan si Daddy sa akin. I gave him a manly hug. Dad, bakit napaaga ang uwi nyo? I thought, you were going home at night. Hamalakhak ito. Excited kasi ang mommy mo na makita ang mapapangasawa mo. Namutla ako.
Baka kung anong kasiraan ang mga sinabi ni Mommy patungkol sa akin. Inakbayan ako ni Daddy, at iginiya papasok sa loob. Don't worry son, maganda ang pakikitungo ng Mommy mo sa kanya. Dad, hindi yun. Baka siraan ako ni Mommy sa kanya. Alam mo naman si Mommy, ultimong pagtapak ko sa tae ng kalabaw noong bata pa ako ay ikukwento. Hamalakhak ito at nagkibit balikat. Dad, bakit pala ang daming nagkalat na tauhan mo sa labas? Tumakas kasi si Almira kanina. Napatigil ako sa paglalakad, kaya napatigil din si Daddy. Tinapik-tapik ni Daddy ang likod ko. Don't worry son, hindi na yun tatakas. At kung tumakas ulit, tutuluyan ko ng takutin. Napanguso ako nang tumawa ito. Thanks Dad. Napangisi ako. Let's go, nasa kusina sila. Ang ngising nakapaskil sa mukha ko ay unti-unting napawi, nang makita ko si Almira na humahagulgol ng iyak. Sa tabi nito ay si Mommy. Nagdilim ang paningin ko. Umusbong ang galit sa sistema ko. Mommy, bakit mo siya pinapaiyak? Parehas silang napatalon sa gulat, at parehas na napatanga sa pag-aakusang sigaw na tanong ko. Mabilis kong niyakap si Almira at inilayo kay Mommy. Mommy, inaaway mo ba si Almira? Nalaglag ang panga ni Mommy, naramdaman ko din ang parang pag-estatwa ni Almira sa mga bisig ko. Napatiimbagang ako kay Mommy. Nagkatitigan kami, hanggang sa hindi ko namalayan na nakalapit na pala ito sa akin. Aray Mommy, daing ko nang pinggutin niya ang tenga ko. Ang sakit, walang hiyakang bata ka. Halos malaglag ang puso ko sa pagsigaw mo kanina. Ouch Mommy, nang makawala ako dito, ay hinhila ko si Almira papunta sa likod ni Daddy. Dad, pagsabihan niyo yang asawa niyo, kung pinggutin ako ay parang batang paslit. Abat ikaw na bata ka. Hamalakhak si Daddy, ganun din si Almira, kaya napatanga ako sa kanya. Tama na Ronan, hindi naman ako inaway or pinaiyak ng Mommy mo. Tumikim si Mommy kaya napatingin ako dito. Nakataas ang kilay nito sa akin, kaya napailing-iling ako. Sigurado, paghihinalang tanong ko. Tumango ito at ngumiti, kaya wala sa sariling nagnakaw ako ng halik dito. Nagulat ito sa ginawa ko. Kaya napangisi ako. Mom, Dad, akyat muna kami sa kwarto ko. Okay son, ngumisi si Daddy. Basta bababaeng apo ang ibigay mo samin. Napangisi ako. Kung papalaran, bakit hindi? Napadaing ako nang bahagya akong kurutin ni Almira sa tagiliran. Nakayuko ito habang namumula ang mukha. So beautiful. Mabilis kong hinhila si Almira paakyat sa taas, ni hindi ko binigyang pansin ang pagtutol nito. Save your voice, later baby. Nang makarating kami sa kwarto ko, ay agad ko itong isinandal sa likod ng pinto, at sabik na hinalikan. Hindi talaga ako nagsasawang halikan ang malambot niyang labi. Sandali Ronan. What baby love? Tanong ko habang pinakanak ang halik ang ibinibigay sa leeg niya. I love everything about her. Sandali Ronan. Napatigil ako sa pagkagat ng leeg niya, at tumunghay dito. Namumungay ang mga matang tumitig ako dito. Pag-usapan muna natin ang tungkol kay Kuya Kenny. Muli ko itong hinalikan sa labi. Later baby love. I promise sasagutin ko lahat ng mga tanong mo, pero sa ngayon akin ka muna, pwede ba? Tumango ito kaya napangisi ako. Napasigaw pa ito nang biglaan ko siyang binuhat, at pinahiga sa kama. Habang hinahalikan ko siya sa labi pababa sa leeg, inuumpisahan ko ring habaran siya. Napangisi ako. You are mine baby. Only mine.